Okay, so muli na naman tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Ayan, sa vlog na ito mga kaisubero ay muli nating pag-usapan ang history ng El Hogar Filipino Building. So bali ito yung isa sa mga pinakamatibay na building dito sa ating bansa. And samahan nyo na rin ako na pasyalan ang San Agustin Church sa Intramuros and then diretso tayo ng El Hogar Filipino Building. Pero bago yan, panoorin nyo muna ito. Ang El Hogar Filipino Building ay isa sa mga estrukturang nagsasabi ng mga kwento ng nakaraan. Ang gusaling ito ay nakakita ng maraming kaganapan mula sa pamahalaang insular ng Amerika hanggang sa Commonwealth ng Pilipinas, ikalawang republika hanggang sa kalayaan ng ating bansa noong 1946. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Calle Muelle de la Industria sa tabi ng Ilog Pasig, na halos kalapit lamang ng lumang Pacific Commercial Company Building at lumang HSBC Building, na ngayon ay ang Grand 1919 Cafe. Ang El Hogar na kilala sa Espanyol bilang Edificio El Hogar Filipino ay gusali ng mga commercials na may disenyong Beaux-Arts architecture at ito ay idinisenyo ng Spanish-Filipino engineer na si Ramon Jose de Irureta Goyena Rodriguez. Itinayo pa taong 1911 at natapos taong 1914. Pag-aari ito ni Don Antonio Melian Pavia na sinasabing regalo niya sa kanyang asawang si Doña Margarita Sobel y de Ayala matapos ang kanilang kasal noong 1907. Si Doña Margarita Sobel y de Ayala ay kapatid ni na Don Enrique at Fernando Sobel y de Ayala. Si Don Antonio Melian Pavia ay isang negosyanteng Espanyol na tubong Canary Island sa Espanya. At itinatag niya ang El Hogar Filipino at ang Pilipinas Compañía de Seguros, kasama ang kanyang mga bayaw na sina Enrique at Fernando Sobel y de Ayala. Mula sa balkonahe ng El Hogar, makikita ang Ilog Pasig, Intramuros, Ermita at Malate. During its heyday, El Hogar Filipino housed the Sociedad El Hogar Filipino, a financing cooperative and the offices of Smith Bell and Company, Eastern Extension Cable Company, Commercial Pacific Cable Company at ng iba pa. At ang insurance firm ni Don Antonio, ang Filipinas Compañía de Seguros. Nang sumapit at matapos ang World War II sa bansa at sa daming mga kalamidad na nangyari, alam nyo ba na hindi man lang ito nasira? Kaya itinuturing ito na isa sa mga matitibay na gusali dito sa Pilipinas. Lumipas ang panahon, ito ay naging bodega na lamang at kalaunan ay naging abandonado ng maraming dekada.
Mula sa aking nakalap, ito ay naibenta na sa isang Chinese investor. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa natin malaman kung ano ba yung balak ng bagong may-ari sa building na ito. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay sa mundo ay may sariling kwento. Hindi lamang tayong mga tao. Ang mga istruktura, bagamat sila ay hindi tao, ay naranasan din ang naranasan natin. Tulad ng mga digmaan, revolusyon, kalamidad at iba pa. Ang mga lumang gusaling ito ay mga paalala ng isang partikular na panahon kung saan sila naroon. Kaya dapat ang mga ito ay mapangalagaan dahil sila ang ating physical na gateway sa nakaraan. Hello mga ka-YouTubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nandito muna sa Intramuros. So daan muna tayo ng simbahan ng San Agustin and after natin dito, diretso tayo ng El Hogar Filipino Building. Ayan. So sa lahat ng mga bago lamang na nanonood ng video na ito, kung nagustuhan nyo naman ang vlog na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. So ngayon ay December 19, 2023, araw ng Tuesday and ang oras na natin is 7:45 na ng umaga. So advance Merry Christmas sa inyong lahat. Okay, so nagbabalik na naman tayo dito sa Calle Muelle de la Industria, mga ka-YouTubero. Ayan. So, bali ito yung the First National City Bank Building o Pacific Commercial Building. Ayan. Pero ngayon ang tawag dito ay Juan Luna Building. Ayan. And itong building na ito ay itinayo 1922. And makikita nyo talagang nire-restore na nila ang lumang structure na ito. And balita ko gagawin daw itong hotel. Kung hindi lang ako nagkakamali ha. Baka nagkamali lang din yung nagsabi sa akin. Ayan. So itong katabi niya, syempre ang El Hogar Filipino Building.
So El Hogar Filipino Building na itinayo 1914. So sinimulan siyang i-construct noong 1911 and then natapos 1914. Ayan. So ito yung kahabaan ng Juan Luna, mga kaitsubero. Kaya rin tinawag ito ngayon na Juan Luna Building. So abandon pa rin mga kaitsubero, and meron namang gwardiya na nagbabantay sa loob ng building na ito. Ayan. Diba? Napakaganda. So ito kapag na-restore, tapos makikita nyo nire-restore yung First National Building. Ayan, napakaganda na dito sa part na to ng Manila. Pwede na natin siyang ipagmalaki. Okay, so El Hogar Filipino Building, tapos ito Pacific Commercial Building. Ito naman yung lumang HSBC Building na ngayon ay isa ng restaurant, and Grand 1919 Cafe. So bakit siya tinawag na 1919? Kasi itinayo siya 1919. Ayan. Gusto niyo sumilip tayo sa loob? So madalas naman tayo dito, pero silipin na lang uli natin Ayan, kasi marami sa inyo ang mga bago lamang dito sa ating channel Silip lang tayo. Oh. Diba Paskong Pasko na rito. Hello po. Morning. Hi boss. Diba? Sana lahat ng mga lumang structure ay ganito yung gawin nila. Or kahit hindi restaurant, sana ma-restore. Yan. So hindi na tayo aakyat, halika na, labas na tayo. Boss, salamat po. Labas na tayo, ganun lang. Gusto ko lang uling ipakita yung loob sa inyo. Okay, so ulitin ko lang, ito yung kahabaan ng Juan Lunay Street. Tapos ito yung Plaza Cervantes. Ayan. Okay.
Tapos mula rito makikita natin yung kauna-unahang China Bank. Ayun o. Okay, so ulitin ko lang, Plaza Cervantes. So doon sa mga hindi lang nakakaalam ayan, ulitin ko lang. So ito yung lumang Insular Life Building nung araw. Tapos ito, Uy Chaco Building. Ayan.